Bawat sulat na dumarating sa akin, may dalang lamig na hangin. Bawat karanasang binabahagi niyo sa akin, may bakas na takot na hindi nabubura. Ang iba, nagdadala ng lagim. Pakinggan natin ang kwento ni Scarlett. Dear Kap Carl, tawagin niyo na lang ako sa pangalan Scarlett. 36 years old at kasalukuyan nakatira sa Cavite. Gusto ko lang i-share ang horror experience ko sa isang bahagi ng Visayas. Hindi ko na lang papangalanan ang mismong lugar kung saan ito nangyari, Kap Carl. Kap Carl, isa ako sa mga anak ng OFW. Noong 17 years old pa lang ako, medyo nagre-rebelde ako noon. Hindi dahil sa hindi binibigay ang mga luho ko. Actually, sunod ako sa layaw. Nagre-rebelde lang ako dahil sa maling akalang hindi ako mahal ng mother ko. Bale, namulat akong walang ama dahil iniwan kami ng ama ko nung malaman nitong buntis ang mother ko sa akin. Anyway, balik tayo sa kwento ko, Kap Carla. Dahil nga sa pagre-rebelde ko, 17 years old pa lang ako ay natuto na ako manigarilyo, mag-cutting class, at uminom kung saan-saan. Sa barkada namin halos lahat kaming 5 ay anak ng OFW. Si Jessa, Donna, Mary, at si Cherry. Kaya naman, nagkakasundo kami sa lahat ng bisyo, sa lahat ng bagay. Isang araw, habang papalapit ng semestral break, "Guys, gusto niyo bang mag-vacation?" Tanong ni Jessa sa amin. Nagsang-ayon naman kaming 4. "Saan naman tayo magbabakasyon, friend?" Tanong ko. "I want to go to Visayas." Taas noong sagot ni Jessa sa akin. "What? Visayas talaga? We are minors, remember? Kailangan natin ng parents' consent para makabiyahe tayo." Wika naman ni Mary kay Jessa. Ngumisi lang si Jessa, Carl. "Don't be Mary. Nagpagawa na ako ng ID natin. We are now 22 years old." Sagot ni Jessa. At sabay pinakita sa amin ang peking aging pinagawa niya. Kap Carl, hindi na nga rin kasi kaming halatang minor dahil sa tangkad namin at sa mga galawan namin. "OMG Jessa, you're so brilliant talaga." Wika ni Cherry. "Of course naman, ako pa ba?" Sagot naman ni Jessa at nagtawanan kami magbabarkada. "Ah, sasama ako guys, but I need to ask my mom." Wika ni Donna sa amin. "Doon na? Ano ka ba? Bakit ka pa magpapaalam? Ang tagal na natin itong ginagawa ah." Wika naman ni Jessa. "Yes, matagal na natin ginagawa ang pagbibisyo, paglalakwatsa. But, iba na to eh. Pupunta tayo sa ibang lugar. As in, babiyahe tayo ng malayo." Kiit pa ni Donna. "Okay lang kung ayaw mong sumama. Tumahimik ka na lang. Walang makakaalam sa plano natin, Donna." Sabi naman ni Cherry. At hindi na sumagot si Donna. "Pep guys, huwag na kayong magtalo. Donna, don't worry. Walang pilitan kung sasama ka o hindi. We are still friends." Wika ko naman para pakalmahin ang sitwasyon.
Makalipas ang 2 linggo, habang nasa meeting place na kami para sa pag-alis, laking gulat namin na biglang dumating si Donna. "Oh, buti naman friend at humabol ka," wika ni Jessa. "Boring pala sa bahay. Kaya sabi ko na lang kay ma'am na magsiswimming lang tayo sa malapit. So, let's go?" Yaya ni Donna habang nakangiti. At doon na nga kami umalis, Kap Carl. Bale, nagro lang kami, Kap Carl. Yung bus ba? Para naman ma-enjoy namin ang land and sea travel. Dahil hindi naman kami nagmamadali. Hanggang sa makarating na kami sa port ng aming destinasyon. Jessa, kanina pa tayo rito ah. Saan ba tayo pupunta? May susundo ba sa atin? Tanong ko kay Jessa habang patingin-tingin sa paligid. Guys, just relax. Oo naman, may susundo sa atin dito. Sagot ni Jessa sa akin na tilang kampanteng-kampante. Sino naman ang susundo sa atin? Tanong naman ni Cherry. Si Mark, yung pinakita kong picture na gwapo. Sagot ni Jessa sa amin na may kasamang ngiti. Mabait naman si Mark at gwapo pa. Isa pa, para daw hindi ko siya pagdudahan, may isasama daw siyang 2 babae. Mag-relax nga kayo. Look po, ang ganda at ang sarap ng simoy ng hangin. Polluted, tulad sa Maynila, diba? Dagdag pa ni Jessa. Makalipas ang 2 oras, sa wakas Kap Carl, ay may dumating na 2 tricycle. Um, Hi Jessa, wika ng binatang driver ng isang tricycle. OMG Mark, is that you? Tanong ni Jessa na tila kinikilig pa. Oo, ako to. Pasensya na kayo kung natagalan. Nasiraan kasi kami kanina. Wika ni Mark. Ito nga pala ang mga pinsan ko. Si Joy at yung kapatid ko si Jessa. At ito naman si Ian, kapatid ni Joy. Pakikilala ni Mark sa amin. Hi, I'm Jessa. By the way, ito naman yung mga friends ko, Mark. Si Scarlett, si Cherry, si Mary at si Donna. Pakikilala naman ni Jessa sa amin. Welcome sa lugar namin. Tara na, sakay na kayo. Pili na lang kayo kung saan nyo gusto sumakay. Nakangiting wika ni Mark sa amin. Habang pasakay na kami, biglang may dumaan ng batang mambabalot. Ay wait lang, bibili lang ako ng balot guys. Wika ko. At bumaba muna ako ng tricycle, Kap Carl. Habang bumibili ako sa batang mambabalot, lumingon ako sa kasamahan ko. Guys, gusto niyo ba? Alok ko sa kanila. Tumango naman si Cherry, Donna at Mary. Maliban kay Jessa na parang tukong makayakap sa likod ni Mark. Habang bumibili ako ng balot, Kap Carl, biglang bumulong sa akin ng bata. Ate, kung ako sa inyo, wag na kayong tumuloy. Wika ng batang mambabalot. Napakunot ang noo ko, Kap Carl. Ha? Bakit naman? Tanong ko. Nung akmang sasagot na ang bata, biglang lumapit ang pinsan ni Mark na si Joy. Kaya hindi na ituloy ng batang mambabalot ang kanyang sasabihin. Joy, gusto mo bang balot? Alok ko sa kanya. Salamat, pero hindi ako kumakain yan. Malamig na wika ni Joy. Pero isa lang ang napansin ko kay Joy, Kap Carl. Nakatingin lang ito ng matilim sa batang mambabalot na para bang pinapalis niya ito gamit ang kanyang mga mata. Sa isip-isip ko, parang ang sungit naman ito ni Joy at bakas din ang takot sa mukha ng bata habang nakatingin sa kanya. Kaya naman,
agad kong kinuha ang atensyon ni Joy. Joy, sige, mauna ka na. Mauna ka na sa tricycle. Bibili lang din ako chicharon, gusto kong magdagdag eh. Wika ko. Tumango lang ito at umalis. Noong medyo malayo na si Joy, mabilis na inabot sa akin ng bata ang plastic. Ate, ito po oh. Dinamihan ko na rin po yung asin nyo. Sigurado po ako nakakailanganin nyo po yan. Makahulugang wika ng batang mambabalot, sabay dali-daling umalis. Nagtataka man ay isinantabi ko na lang muna ito. Nang makarating kami sa mismong lugar ni na Mark at Carl, laking gulat namin dahil ang daming tao. Hmm, ah, baka magtaka kayo kung bakit ang daming tao rito sa amin. Fiesta kasi ngayon dito, paliwanag ni Mark. Wow, tamang-tama pala ang dating namin dito, Mark. Wika naman ni Jessa habang kapit ko pa rin sa braso ng lalaki. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang matandang lalaki na tinatawag nilang ama na si Amang Lito. Ama, ito pala si Jessa at mga kaibigan niya. Pagpapakilala ni Mark sa amin doon sa matanda. Aba, tamang-tama. Tamang-tama palang pagbabakasyon niyo rito. May kaunting salo-salo kami para sa puo namin. Wika nito. Sana mag-enjoy kayo rito. Mark, sikasuhin niyo ng mabuti ang mga bisita niyo Dagdag pa ng Amang Lito. Opo ama, mabilis naman sagot ni Mark. Salamat po, nakangiting wika naman ni Jessa. Sige na Mark, atid mo na sila sa kanilang silid. Mukhang malayo pang pinanggalingan ng mga yan at pagod sa biyahe. Utos na matanda. Yumuko lang si Mark bilang pagtugon na at paggalang na din sa matanda. Ah, tara na, ihatid ko na kayo para makapagpahinga muna kayo. Yaya sa amin ni Mark. Kap Carl, ang lugar ni na Mark ay napaka-nostalgic talaga. May dala itong kakaibang pakiramdam. Parang pangungulila sa nakaraan o pananabik sa nakalipas. Napakatahimik at nakaka-relax talaga. Ibang-iba sa mga probinsyang malapit sa Maynila. Pero sa kabila ng ganda nito, tila may kung anong bigat sa hangin na hindi ko may paliwanag. Kagaya ng utos ni Mang Lito, hinatid kami ni Mark sa isang malaking silid sa itaas ng kanilang lumang bahay. Maayos naman ang kwarto. Pero may kakaiba akong napansin. Walang kahit isang salamin sa dingding nito. At ang mga bintana ay may mga mabibigat na trangka sa labas na tila idinisenyo para hindi mabuksan mula sa loob. Dahil sa pagod, sa mahabang biyahe, nakatulog agad sina Jessa, Cherry, Mary at Donna. Pero ako, hindi pa ako dinalaw ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mukha ng batang mambabalot at ang hawak kong supot ng asin na parang may kung anong nagdidikta sa akin na wag kong ilalayo sa akin ang supot ng asin. Hanggang sa nakatulog na din ako. Kinagabihan, ginising kami para sa hapunan. Pagbaba namin, abala ang buong baryo sa handaan para sa kanilang puon. Kap Carl, napakaraming pagkain. May mga lechon at sari-saring ulam na karne na umuusok pa sa init. Gutom na gutom ang mga kaibigan ko at tumungo agad sa lamesa. Pero nung tumikim ako sa isang putahe, bigla ako napatigil. Walang kalasa-lasa ang pagkain. Puro lansalan ng dugo at karne
ang nangingibabaw. Doon ko bigla naalala ang mga kwentong matatanda, ang mga aswang hindi kumakain ng may asin dahil takot ito sa mga asin at bawang. Pasimple kong kinuha ang asin sa bulsa ko at binudburan ang plato ko. Napansin kong biglang napatingin sa akin si Joy na may kasamang talim at panunuri sa mga mata. Kaya nagkunwari akong sumakit ang tiyan para makabalik agad sa kwarto. Doon sa itaas, habang malalim na ang gabi at nakikinig sa ingay ng pyesa sa ibaba, narinig ko ang mahihinang yabag sa labas ng pinto. Sumilip ako sa siwang. Si Mark at Chessa Carl nag-uusap sa madilim na pasilyo. Chessa, kailangan nyo nang umalis dito. Ngayong gabi na, habang lasing pa ang mga tao sa baba. Nanginginig at bumubulong ang boses ni Mark. Bakas ang tinding takot. Anong sinasabi mo, Mark? Bakit ka ba nagkakaganyan? Dito lang ako sa tabi mo. Diba, may plano pa tayo bukas? Naguguluhang sagot ni Jessa. Hindi niyo alam kung ano kami. Kung ano si Mang Lito. Sa kauna-unahang pagkakataon, Carla, nakita ko sa siwang ng pinto ang unting-unting pagbabago ni Mark. Ang kanyang mga mata ay naging tila sa pusa. Nanlilisik at naninining sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahan humahaba. Aswang sila, Carl. Ang handaan sa ibaba pala ay para lang pala namin mapansin ang ibang gawain at plano ng mga kabaryo ni Mark, Carl. Dahil planado pala ito para ialay kami sa kanilang puon. Gulat man at nanginginig sa takot. Napagtanto ko, totoo na pamahal si Mark kay Jessa. Kaya handa niya ito itakas kahit labag sa batas ng kanilang lahi. Jessa, patawad. Hindi ko ito kagustuhan. Hindi lang ako makatanggi kay Ama. Pero buo na ang loob ko. Kailangan ko pa yung iligtas. Wika ni Mark. Mark, tara na! Yaya ni Ian kay Mark na anyong aswang na din. Mabilis kong ginising si Donna at iba pa. Pero bago pa kami makakbang pababa, isang naglalagablab na galit ang sumalubong sa amin sa labas ng silid. Nakabang na doon si Mang Lito, kasama si Joy at Princess at iba pang aswang sa baryo. Ang anyo ni Mang Lito ay hindi na pang tao. Uba ang kanyang likod. Mahahaba ang mga pangil at ang balat niya ay kulay abo na tilang bangkay. Saan niyo balak dalhin ang mga yan, Mark? Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Lito na tila galing sa ilalim ng lupa. Humarang si Mark at Ian sa harapan namin. Ma, pakiusap. Pakawalan niyo na sila. Paalisin niyo na sila. Ako na lang parusahan niyo. Huwag na sila. Pagmamakaawa ni Mark habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Lapastangan! Sigaw na matandang aswang. Sabay hampas sa sahig na nagdulot ng balakas na kalabog. Pinuhay kita. Pinalaki.
at tinuruan ng batas ng ating lahi. Pinagpalit mo ang sarili mong dugo at laman sa isang mortal. Ang babaeng yan ay pagkain lang, Mark. Walang puwang ang pag-ibig sa uri natin. Hindi siya pagkain, Ama. Tao siya. At mahal ko siya. At kung kailangan kalabanin ko ang buong lahi natin para lang mabuhay siya, gagawin ko. Sagot ni Mark. Isang malakas na sampal na sa mahabang kuko ni Amang Lito ang nagpatalsik kay Mark. Sumugod din si Ian sa Amang Lito nila. Ngunit ito'y nasangga ni Joy na aswang na din. Ayop kayo. Isa ka pa iyan. Pika ni Joy. Magpapakabayani ka din iyan para sa mga taong to. Pika ng aswang na si Lito. Matagal ko nang di nagsasang-ayon sa mga gawain niyo. Ama, sa pagkakataong nito, hindi mo na ako sunod-sunuran. Sigaw ni Ian. Kagaya ka sa mga gulang mo. Talunan. Namatay ang mga magulang mo dahil din sa pagtatanggol sa mga tao. Oo, pinaslang namin sila. Dahil ayaw nila sumanib sa amin. Pasalamat na nga binuhay ka namin at kinupupian. Wika ng aswang na si Lito. Pero huwag ka mag-alala. Magsasama na kayo sa impyerno. Ah, Habang sakal-sakal ni Joy si Ian, ay dinubot ng aswang na si Lito ang puso ni Ian. Hanggang sa nawala na ito ng buhay. Pucha! Pare! Iyaw ni Mark. Habang duguan ang muka ng binata, pero pinilit pa rin itong tumayo at sumugod sa aswang na si Joy at Lito. Subalit ito ay tumilapon ulit dahil naunahan ito ng aswang na si Lito. Sa galit na matanda, ako mang susugurin niya si Jessa para laslasin ang leg nito gamit ang matulis niyang kuko. Sa puntong iyon, Kapkarl, hindi ko na alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Kung lakas kong isinaboy ang hawak kong plastik ng asin. Direkta sa muka at katawan ni Mang Lito. Dahil sa dami ng asin, ay nadamay din si Joy at iba pang aswang. Piste kang babae ka? Isang nakapangingilabot na tili ang pinakawalan na matanda at iba pang aswang. Umuso at natutunaw ang kanyang balat na parang binuhusan na asido. Sa tindi ng galit ng buong lahi nila dahil sa pag-atake ko kay Mang Lito, sabay-sabay silang sumugod sa aming magkakaibigan upang kami ay pagpipiras-pirasuhin. Ngunit bago pa man kami masaktan, muli tumalon si Mark sa gitna. Ginamit niya ang sarili niyang katawan at buong lakas bilang panangga. Tinanggap niya ang bawat saksak at kalmot mula sa sarili niyang mga kamag-anak na aswang. Habang duguan na nakikipagbuno sa sariling lahi, niyakap niya rin si Mang Lito na patuloy nag-aapoy dahil sa asin upang pigilan itong makasugod sa amin. Maya-maya pa ay dumating ang batang mambabalot
at iba pang kasamahan nito. Kap Carl, nakiusap pala si Mark sa batang mambabalot na tulungan kaming makatakas sa baryo nila. Ate, tara na dito! Sigaw ng batang mambabalot. Tumakbo na kayo, Jessa. Umalis na kayo. Huwag na kayong lilingon. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Yan ang huling sigaw ni Mark. Punong-puno ng sakit at pagmamahal. Hindi na nakahabol ang mga aswang sa amin, Kap Carl. Dahil nagsaboy na ng mga asin at bawang ang kasama ng batang mababalot. Umiiyak at naghihiyawan kami habang hinihila namin si Jessa na ayaw umalis dahil kay Mark. Sa huling sulyap ko bago kami makaalis ng lugar na yon, nakita kong nakaluhod na si Mark. Tadtad ng sugat at unti-unti nang nalalagutan ng hininga sa harapan na nagwawalang simang Lito. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Jessa hanggang sa huling sandali. Dahil sa dakilang sakripisyo ni Mark, nagkaroon kami ng pagkakataon makatakas sa dilim ng baryo na iyon. Hanggang ngayon, Kap Carl, hindi na naalis sa isipan namin ang mukha ng binatang iyon. Ang halimaw na nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng taong mahal niya. Diyan na nagtatapos ang kwento ni Scarlett, mga alakan. Isang patunay o minsan ang tunay na halimaw ay may puso rin. At ang pag-ibig ay kayang baguhin kahit isang nilalang ng dilim. Maraming salamat kay Scarlett sa pagbabahagi ng kwentong ito. Kayong mga alakan, ano ang reaksyon nyo sa sakripisyo ni Mark? I-comment nyo na lang sa ibaba. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa maraming pang Tagalog horror stories. Ako muli si Kap Carl at magandang gabi sa inyo lahat.